Kinwestiyon ni Davao City Representative Paulo Duterte ang timing ng paghahain ng mga impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Tila paglilihis daw ito mula sa issue ng flood control projects. Ang tatlong reklamo laban sa bise ay nasa tanggapan na ng House Speaker at inaasang may sasalang na sa order of business sa plenaryo. May unang balita si Chino Gaston. Ngayong nakahain na sa Kamara ang tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at naitransmit na rin sa tanggapan ni House Speaker Bogie D, inaasahang maisasalang na ito sa order of business sa plenaryo. The moment it is done, yung referral to the Justice Committee after matalakay sa Rules Committee, then pwede na i-refer sa Justice Committee. At pag mangyari yan, considered na nga, deemed initiated na yan for purposes of the one-year bar rule. Pero sa gitna ng usaping impeachment laban sa Vice Presidente, may pahiwatig ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na tila panlilihis daw ito ng issue. Tanong ng kongresista, nakalimutan na raw ba ang trilyong pisong anomalya sa flood control o sadyang pinalilimot ang issue? Noong una raw may mga investigasyon ng ICI pati ang Senate Blue Ribbon Committee, pero bigla na lang daw nawala na parang bula. Sa halip nagkaroon ng tinawag niyang carefully timed impeachment spectacle at sagutan ng Senado at ng Chinese Embassy kaugnay sa West Philippine Sea. At bigla daw lumabas ang isang dating House Speaker sa saktong oras na may inihaing impeachment complaint sa Kamara. Halata daw na ito ay panlilihis. Si Vice President Duterte naman tinanong kung sa tingin niya ay may kinalaman ng impeachment laban sa kanya sa umugong na term sharing umano sa Senate presidency sa pagitan ng kasalukuyang Senate President Tito Soto at ang balak daw nilang iluklok sa hinaharap na si Senador Loren Legarda. Nabuo ito ngayong posibleng umabot sa paglilitis sa Senado ang impeachment complaint ni Duterte. Nilinaw ng bise na wala siyang kinalaman dito. Mula naman akong nakakausap na senador sa term sharing. In fact, hindi ko na nga kinakausap yung mga senators. Kasi napapansin ko kapag merong kumakausap sa akin or tumutulong sa akin or kahit man lang nangangamusta sa akin ay binabanatan ng administrasyon. Pinafailan ng kaso, tinitreten, hinaharas. So ang nangyayari sa akin ngayon ay hindi ako makikipag-usap sa mga tao para na lang maiwas sila sa init ng ulo ng administrasyon. Ganun din sa mga senators. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News.